So basically, ang isang tumbok nito, magre-recommend sa committee report ng mga pwedeng kasuhan o mga dapat kasuhan na opisyal na involved dito. At the very least, sigurado na ako dun sa graft. No? Pero pangalawa na lang ho, ang sinasabi natin, syempre malaki ho yung amount na pinag-usapan, 389 million. Pagka ho, pumasok siya as a part of the elements of plunder, titignan na ho natin kung ano ho yung susunod pong pwedeng abutin nito. Syempre, mas mataas yung threshold na kailangan pong patunayan dito kasi kailangan natin ipakita yung personal gain dito sa plunder. Pero ang totoo naman po, actually yung graft, basta makasuhan lang ho natin sa pinagagawa ho nila dito sa Dolomite Project po na ito. Tingin ko, tagumpay na po ng taong bayan yan. Sino nga pa rin nagsabing bobo ka nun? Naalala mo pa? Siyempre naalala ko, pero sa hearing na lang ho siguro ang magiging pagtotoos. Diyan po sa okay. Meron pa na nang na tawagin kang bobo. Kasi nung part ka ng think tank, isa to sa mga tinututukan ninyo no? Nung panahon na yun, kasi ito yung basic na question na alala ko no? Nasa kasagsagan tayo ng pandemic, maraming ibang priorities na dapat tutukan. Tapos ito, may inilalagak na ganito kalaking halaga para sa Dolomite Beach Project. Yung basic question, kailangan ba natin yan? Ano ba yung mga preliminary findings nyo nung mga panahon na yun sa inyong think tank? Well, una sa lahat, kailangan natin maglinaw, kailangan nating tumalima dito po sa Supreme Court mandamus. Actually, kahit wala ang Supreme Court mandamus, kailangan ho talagang gawin ng gobyerno ang lahat ng pwede niyang gawin para linisin po yung Manila Bay. No? May mandamus man o wala. So, ibig sabihin, meron kang entire pie ng mga proyekto na pwedeng gawin. So, ano ba yung mga pwedeng pagpilian? Pwede kang magkaroon ng mga malalaking mga sewage treatment plants. Pwede kang maglagay ng mga mangroves dyan, no? Para talagang tumulong. Pwede kang yung continuing cleanup po, coastal cleanup, maging bahagi po ng mga solusyon po ito, no? Pero never na naisip po ng mga tao na yung pagkakaroon po ng buhangin makakatulong po doon sa very specific po yung Supreme Court mandamus improve the water quality of Manila Bay. So the basic question then, and the basic question today is, will the putting of dolomite sand within this area actually contribute to bettering the quality of water in Manila Bay? I'm quite certain you don't need to be a rocket scientist to say na parang wala masyadong epekto yung paglagay ng buhangin para linisin po yung tubig doon. Hindi ba? So, yun, talaga hong we'll see it as soon as we proceed with the investigation na talaga pong, not just in fact, no, na talaga pong as far as policy is concerned, parang may problema ho talaga ito pong Dolomite Project. Ngayon ba kung anong status nitong Dolomite Beach project na ito? Nagagamit ba ito? Anong meron dito ngayon? Matagal na ako hindi nadadaan sa area na yun I think may continuing naman po sila. May continuing cleanup naman po sila. To be fair naman to DNR, to City of Manila. Naglilinis naman po sila doon kasi nga syempre tayang-taya na yung gobyerno dito. Gumastos na tayo ng ganyang kalaking pondo. Panindigan na ho natin. So wala naman tayo panawagan na i-dismantle na ho yan kasi nga andyan na yan. Hindi ba? Pero pangalawa, at I think to be fair to DNR, sila na rin naman mismo ho yung nagsabi na hindi na ho nila popondohan itong proyektong ito. Kasi obviously, yung nature ho talaga ng tubig, waves, no, talaga hong kakainin po itong dolomite sand po na ito. Ganyan naman ho talaga sa beaches sa iba't ibang bahagi ng mundo, no. Pero hindi naman yung warning dati ng mga experts di ba? Talaga sinabi nila parang if you want to actually do this, be prepared to actually spend on maintaining it, hindi ba? At obviously, wala hong may gusto noon kasi nga ano namin yan, hindi ba? Ano ba? Wala naman talaga epekto yan sa paglilinis ng tubig ng Manila Bay, no? Kundi talagang para lang talaga bilang maging una, sabi nila mental health, pangalawa, maging tourist attraction ho talaga yung area po na yan. So, sinabi na ho ng DNR, I think they will not fund it. I forget lang po yung the particular year, no? Kung kailan po nila sinabi na hindi na po nila ito popon. So basically, inaantay lang ho natin talaga na lamunin siyang muli ng karagatan, ano? At hanggang maubos na ho yung buong area po na yan. So, pero kung ang sakit na parang naubos yung pera. Hindi, ganun na nga ho yun. So, every time na, nagkakaroon, lalo particular, pagka mayroong mga malalaking mga typhoons, no? Dito sa area po nito, talagang na-i-imagine mo talaga na sentavo per sentavo, piso by piso, million by million, naubos ho yung pera ho ng taong bayan.
Okay, kailan yung most likely mangyayari itong investigation na ito? Well, I'm sure as soon as mag-convene po yung Kongreso, makapili po ng speaker, maiplasta na po yung mga komite, particularly public accounts at good governance committees, makakapag-hearing naman po dito sa usapin po na ito in the soonest time.